Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Virgo with the earth element. Lola Baby nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribes, and share. So this video is most requested, ha? Okay, so tingnan po natin ang tinatawag na energy surrounding you. Simula po bukas at April 21 to April 28. Okay, so unahin po natin ang inyong tinatawag na personal life. Yan, ha? So, nagbago na po uli ang name ng Lola. Binalik ko na sa dati yung name ng aking YouTube channel, ha? Lola Baby Tarot Reader. So, for your personal, tinatawag na energy. Okay? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag na there is a loss, 'di ba? It's like walang hindi nagkasara, 'di ba? It's like the result is hindi maganda, 'di ba? Yan, hindi naging maganda ang resulta, 'di ba? Walang fruition sa pag-uusap between you kung sino man itong kausap nyo, ha? Yan. So nakikita dito maaring yung tinatawag pagkadismaya mo, 'di ba? Yan. Hindi maganda ang naging resulta. Okay? So, naririto ang tinatawag na huwag kang ma-offend, di ba? Yan. Don't be offended. Yan. It's not yet the end of the world, di ba? Yan. It's like tinatawag, cool ka lang, di ba? Sports. Be sports, di ba? Yan. Kung ano man ito. Yan, ha? Ibig sabihin nito, maaring hindi na pagbigyan, di ba? Yan. Kumbaga dito sa halip na yes, no. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na huwag kang magpapekto, di ba? Be more sportive. Yan, ha? Kumbaga dito yung tinatawag na, kasi there is a tendency na ma-distorted ang masculinity ninyo. Okay? Yan. Okay, yan. It's like pagkabigo. Okay, makakaramdam ka ng tinatawag pagkabigo, di ba? It's like parang naguho ang iyong pangarap, di ba? Maaring sa abogado, maaring sa boss mo, sa trabaho, sa marriage, di ba? Maaring kung ano man yan, di ba? So, nakikita dito, it's like kung from plan A, plan B. May plan B ka pa, di ba? Or plan C, di ba? Yan. So, for some of you here, saan, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's more about healthy life, di ba? Yan. Saan mo ibubuhos? Saan mo i-invest? Okay? Let's say your money. To yourself, to your family health, di ba? Sa lupa, bibili ka ng bahay, bibili ka ng lupa, magtatanim ka, di ba? Magpapatayo ka apartment, magnenegosyo ka. Saan mo i-invest? Di ba? Yan. It's like you want to invest, okay, your money. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, you are not living in the past, di ba? It's like tinatawag, kung naman ito, di ba? Hindi kayo, you are not, it's tinatawag na, hindi ka taong, ano tawag dito? Kasi nakikita dito, di ba? Yan. You are, it's like, here, narito ka, di ba? So, nakikita dito. Maaring sabihin na natin you help a lot of people from the past, di ba? So, ibig sabihin nito, hindi ka naman nangungutya, di ba? Wala kang pangungutyang ginawa. Okay? Pero, kumbaga dito yung tinatawag na pagkatapos mo silang tulungan, it's about time to help yourself, di ba? Yan. Maaring sabihin na natin marami kayo natulungan from the past. So, it's about time to help for yourself, di ba? It's like for your future. Maaring sabihin na natin mag-i-invest ka, di ba? Mag-iipon ka pera sa bangko o baka naman bibili ka ng halimbawa mag-open ka ng business, mag-ano ka ng business permit, prangkisa, baka prangkisa, di ba? Baka bibili ka ng hayop, maybe magla-livestock ka, di ba? Hayupan. O sabihin na nating gulayan, halaman, prutas, di ba? Kasi meron doong ground, di ba? Yan. Baka bibili kayong lupa, magtatayo ka apartment, bahay, di ba? So, naririto ang tinatawag, okay, yan, ha?
So, ibig sabihin nito yung tinatawag kabigatan. Di ba? May kabigatan. Okay? Maaaring it has something to do about your health. Di ba? Maybe about your family, about your, kung sino man ito. Yan ha, it's about your personal life ha, yan. Hindi kayo, kumbaga dito yung tinatawag, merong cut off sa communication. It's like tinatawag biglang tumigil ang communication, di ba? Yan. So whatever is this, it has something to do about relationship, di ba? Napakabigat ng kinakaharap mo, di ba? Maaring for some of you, baka kayo may mga alagang hayop, maybe your hayop needs veterinarian attention, di ba? Yan. Maaring overweight ang hayop nyo, baka naman kayo overweight, di ba? Maaring sinasabi ditong hindi kayo active, di ba? Yan. Maaring sabihin na natin palagi lang kayong nasa loob ng bahay, walang activities, di ba? Yan. So that's what I see for you. Okay, so let's see your social life. So ibig sabihin ito yung tinatawag na pwede rin ito yung tinatawag failure, di ba? Sabihin na natin nagkaroon ng failure sa school, di ba? Bumagsak ang grades o bumagsak ang investment niya, di ba? Baka nag-iipon, baka nasa trading sa cryptocurrency, bumagsak, di ba? So, kung ano man yan, di ba? It's like mabigat, bigla, okay? Kung kaya dito yung sinatawag na unexpected, di ba? Nagulat ka, di ba? It's like tinatawag nagulat ka, di ba? Yan. So, let's see your social life. Sandali lang, may lumabas na, okay? So, nakikita dito, ikaw the lovers yan, ha? Yan, oh. Di ba? The lovers is the Gemini, tinatawag Mercury, di ba? So, ito, yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na in good hands. It's like, wala kang dapat ipangamba, di ba? Yan. Kung halimbawa sabihin na nating marriage, di ba? Let's say sabihin na nating you are not together or whatever, yun lang nakikita ko dito, di ba? It's like tinatawag till death do us part. Na dito ang tinatawag na the Hierophant, di ba? It's like tinatawag na nakasentro, nasa pagitan ninyo ang tinatawag na Diyos, di ba? It's like your marriage is blessed, di ba? Yan. Kung ano man to relationship, pwede rin naman hindi ito marriage, di ba? Yan. Pwede rin naman ito yung tinatawag na relationship mo from others, di ba? Ibig sabihin ito, very blessed, wala namang problema, di ba? Yan. Kumbaga dito mayaman, okay? Yung tinatawag na anong tawag dito? May provision, di ba? Yung relationship nyo sa iba, may provision, di ba? So, whatever is this, kampante ka, di ba? It's like there is no trouble, wala namang problema. It's like everything's running in good condition, di ba? Yan. So, nakikita dito, yung tinatawag na you are not it's like you are not in a romantic mode, 'di ba? Kasi kumbaga dito maaring meron kayong mga admirers, 'di ba? Kumbaga dito ay attracted sa inyo, but you are not in a lovey-dovey mode, 'di ba? Yan. Maaring you are already taken, 'di ba? Yan. So, your relationship is in good, very, very healthy, ha? Okay. So, it seems like tinatawag, ano itong mga hinihintay ninyo, di ba? Yan. So, magkakaroon po ng growth, magkakaroon ng success, magkakaroon ng outcome, di ba? Kung ano itong hinihintay nyo, magkakaroon po ng outcome, di ba? It's like, hi, salamat, di ba? It's like between you and them, di ba? Sino itong mga kausap ninyo? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, ano itong hinihintay nyo, magkakaroon po ng tinatawag na, ano ito, manifesting, ha? Maganda po ito. Growth, luck, blessings, ha? Okay. So, naririto, ha? Yan, 2, 4, 5, yan, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, hindi, merong, it's like,
it's like hindi pa ninyo madesisyonan, 'di ba? Yan, hindi pa ninyo ito mabigyan ng pag-oo, 'di ba? Yan. Kumbaga dito hindi ka pa makapagplano, hindi ka pa makapagdesisyon, 'di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag kailangan mo ng maraming oras, 'di ba? Para ito is mangyari, para ito is magmaterialize, 'di ba? Yan. Pwede rin naman ito yung tinatawag na mga losses, maaring sabihin na nating may mga hindi pa kayo handa, 'di ba? Maring hindi pa kayo handa, hindi pa kayo prepared, 'di ba? Yaan. So whatever is this, 'di ba? It's like tinatawag wala pa kayong dinodrawing. So ibig sabihin nito kailangan maging matalino kayo. You need a lot of time, 'di ba? Bago kayo magdedesisyon, bago kayo magbibigay ng oo, o halimbawa bago ka drawing, 'di ba? Yan 'di ba? Bago ito magmaterialize, kailangan pag-isipang maigi. Maring for some of you, yung tinatawag hindi pa nyo maisip kung kailan kayo aalis. Maybe you are planning to go, 'di ba? To fly, to lakbay-lakbay. Maaring may plano kang maglakbay, 'di ba? Hindi pa mo pa alam, 'di ba? It's like hindi mo pa alam kung kailan ka bibiling ticket, hindi mo pa alam kung kailan ka whatever, kung kailan ka pupunta sa parlor, 'di ba? Yan 'di ba? Hindi pa, wala ka pang nagagawang agenda, 'di ba? Yan, wala ka pang nadodrawing. Yan ha. So tingnan naman natin yung inyong tinatawag na karmic energy. If there is a karmic energy, okay? Ano ang karmic energy ninyo, okay? So ibig sabihin nito yung tinatawag na ito laang ha, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na losses, pwede ito sa health, di ba? Maybe a family member, di ba? O kaya may mga alaga kayong hayop, o halimbawa may mga pataniman, properties, naririto ang tinatawag losses, maaring investment, di ba? Yan. So, siguro kaya ito narito, di ba? Kailangang mag-isip, di ba? It's like tinatawag, makakaranas ka ng mabigat na inflation, di ba? Mabigat, it's like halimbawa, sabihin na nating malakas, 'di ba? Malakas ang bagsak ng currency, 'di ba? It's like malulugi ka. Yan, no? Meron ditong pagkaluging mangyayari, okay? So, kaya siguro dito ibig sabihin nito, 'di ba? Yan, okay? Bago ito magmaterialize, whatever is this, it's like tinatawag, baka ikaw gusto mag-business ha, yan. Hindi mo na, atras, di ba? Yan, it's not yet time, di ba? It's not yet the right time. Yan, dahil kasi nagbabadya, okay? Okay, yan. Okay. So that's the karmic energy I see from the universe for you. Maaring ito yung tinatawag, binibigyan ka ng babala, okay? Magkakaroon ng tinatawag malaking pagkalugi, loss, di ba? Maybe loss of properties, loss of money, maaring sa health, pwede rin, di ba? Maaring relationship, love relationship, or tinatawag sa job, sa career ninyo, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yan, para ito is ma-prevent. Yan ha, para ito is ma-prevent. Yan ha, kasi nagbabadya. Yan ha, nagbabadya. So, ibig sabihin nito, para ma-prevent ang tinatawag na the tree of sword upward, di ba? Upright. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na huwag kayong kukomit ha. Kung ano man ito, maybe sabihin na natin baka maganda, 'di ba? Maybe mahusay ito magsalita, 'di ba? Yaan. So, ibig sabihin nito, huwag kayong kukumit, ha? Kasi maaring ito yung tinatawag, magkakaroon ng loss, di ba? Yan. Since kagaya ngayon, usong-uso ang tinatawag na AI, di ba? An AI. So, marami mga scammers, di ba? Palibot. It's like tinatawag, mga matatalino ito, ha? Yan. Kasi nagbabadya, okay? Yan. So, wag basta-basta. Kasi dito naririto. Pag hindi ka maingat, you will lose it, di ba? So, yan ang karmic lesson, karmic tinatawag, tawag dito? Tawag dito? Paalaala, di ba? Yan. Karma, okay? It has something to do about karma, di ba? Yan.
So, ingatan din ninyo ang health ninyo, ha? Magpapatingin. Aalagaan po ninyo ang puso nyo. Okay? Yan. Aalagaan. Okay? Maaring dito, kung ano man ito, it's like maybe sabihin na natin meron kayong headache, di ba? Or kaya dito, sa pababa ninyo, di ba? Sa organs, sa paa, sa balakang, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, merong aamin, di ba? Yan, oh. Di ba? Yan. May aamin sa kasalanan, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, kung ano man itong loss dito, dahil magkakaroon dito ng tinatawag malaking, it's like malaking kabiguan, malaking tinatawag na maaring pagkatalo, di ba? Whatever, yan ha. So, ibig sabihin nito, meron ditong aamin. Aako. It's like siya ang aako. Di ba? Yan. Maaring siya ang aako ng kasalanan. Di ba? Yan. Siya ang aako. Yan ha. Yan, kung kaya dito, ibig sabihin maybe a family members, di ba? It's like tinatawag kung sino itong pinagkakatiwalaan ninyo, di ba? Yan. Siya pa ang magtataksil, di ba? Pero naririto yung tinatawag pagkalito, di ba? Litong-lito siya. It's like tinatawag mabigat sa kanyang dibdib. So, aaminin, di ba? Magkakaroon dito ng tinatawag loss. Maari ito sabihin na natin guilty conscience, di ba? Maari sabihin natin para maalis yung guilty conscience. Ibig sabihin, kailangan lang aminin. So, that's the karmic energy I see for you. Thank you very much.